And the rest dito sa preaching 1. Of course, mag-preach pa rin kayo, Brad, sa first preaching. Mag-appoint na lang ako pag last week of the month ay mag-appoint ako kung sino mag-preach sa inyo, sa replacement sa akin sa main preaching. Kasi pag straight preaching ko, napapagod ako. Yung ano, ganun. Okay? Amen? Yan ang gawin natin. Mag-preach kayo lahat, ha? Pag mag-preach kayo, responsibilidad yan. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-preach. Bakit? Kasi para pag mauwi kayo sa Pilipinas ay mayroon kayong maibubuga. May-expose na kayo ba? Kasi one thing for sure ay umuwi kayo ng Pilipinas. Hindi naman kayo forever dito eh. Pag nandoon ako, at least mayroon na kayong yung dibdib na medyo matibay-tibay ba. Iba sa Pilipinas pag mag-preach, Brad. Dito konti lang tayo, doon great church ang kaharap mo. I've been preaching there for many times, and mga churches sa Pilipinas malalaki. So hindi basta-basta pagka atasan ka. At least may expose na kayo, no? So what I mean, this is an opportunity also for each and every one of us to really gagampanan din natin, no, yung ano natin. Ba't may kumot dyan? May matutulog ba dyan? Okay. Para matrain tayo, okay, and ma-expose kayo at isang responsibilidad na kailangan nyo ring gampanan. Okay? I do not observe kahit marami mang mga pastor na tutulig sa akin ako, but I absorb them. I have to decide in this church. Ako naman leader dito hindi naman sila. So I have to answer and be held account kung ano man ang resulta. So it is in my heart na i-train kayo. Alright? Brother? So, pag na-train kayo, nabigyan kayo ng atana, at pag naatasan kayo, gampanan nyo naman. Huwag nyo namang yung, By the way, Brother Chris, amen yan, Brad. It's very impressive for me. Salamat sa Panginoon. At talagang may potential ka, Brad. Amen. Dito mo makikita lahat kung sinong may potential. Si Brother Jason, salamat, Brad. Sa tingin ko, inaral mo talaga. Oo. Isang sipat ko palang malalaman ko na kung nag-aaral to hindi. Alright? Ganun yun. Pero huwag kayong mag-alala. Kung may mga pagkukulang tayo, itutuwid natin. Don't worry. Okay? Huwag kayong mag-alala. I do not observe any protocol pagdating sa pag-preach. So, pag nabigyan kayo ng pagkataon, mag-preach ka. Huwag mo na tanungin ako. Huwag ka na rin magtanong. Basta pag binigyan ka ng pagkataon, mag-preach ka. Amen ho ba mga kapatid? At saka responsibilidad pag responsibilidad yan, hindi mo responsibilidad sa akin, tandaan niyan. Responsibilidad mo sa Panginoon. You will be held accountable pagka hindi mo ayusin ang preaching mo. Sa Panginoon ka managot dyan. Huwag mo lang sabihin na mga kapatid, ang kaligtasan natin ay sa magitan ng work ng religion grabe naman yan, Brad. Hindi ganyan ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, hindi kayo nakikinig sa turo dito pag ganyan. So mag-preach kayo. Huwag kayong mag-alala. At saka sabihin nyo, mga kapatid, talagang ang buhay natin, siniswerte talaga tayo. Ganito, ganyan. Ayaw kong marinig yung ganyan, mga kapatid. Oo, baka maya marinig, pastor, siniswerte talaga tayo. Huwag yan. Hindi yan ang doktrina natin. Okay? Alright? Klaruhin nyo ang preaching nyo. Ganun lang. Huwag kayong mag-alala. Kung may masagasaan kayo natin tayong ibang doktrina, ay i-correct lang natin. Pero so far, okay naman. Tolerable. Do not worry. Matututo kayo. Lalago din kayo. Brother Dinky? Amen o ba? Brad? Okay lang? Is there anybody to object? May authority?
No? Alright. So, Brad, salamat. So next week, last week, ang isasalang ko sa sa main preaching si Brother Andy. Brad, sa main preaching ka ha? Okay. I-assign mo lang kung sinong kasi si sa umaga. Sa umaga? Sa hapon siya. Okay. Anong di ko maintindihan? Siya sa first preaching. Okay. Sige, si Brother Andy, ikaw pa rin sa first preaching. Okay, walang problema. Okay, kasi last week na yan ng November, tama? Basta last week. Liban lang siguro pagka special event, ha? Ganun lang. Tapos, wala nang devotion. Si Brother Ryan, i-coordinate lang naman niya sa akin kung sino yung tuturo ko na magpipreach. Ha? Okay? Pero si Brother, continue pa rin, si Brother Ronald. Amen? Siguro, ang next, parang ganun, no? Ang susunod na, handa-handa lang kayo, ha? Dahan-dahan na natin tanggalin yung devotion. Kasi yung devotion, medyo ayaw niyo pang mag-aral, eh. Oo. Yung devotion, medyo mani-maniin nyo lang, eh. Parang wala lang kayo, eh. Parang ayaw niyong aralin, eh. Ilagay ko kayo sa preaching. Tingnan natin kung hindi ko mag-aral. Pagka siguro gagawin niya, Pastor, ayaw ko na magsimba. Pag pinapreach ka lang, bro, ayaw mo na magsimba. Mayroon ganyan. Pag pinapreach, ayaw na magsimba. Hindi, ganyan. Sino nga, Pastor? Si Indil dati, pinatayo lang na, para testimony. Next Friday, ayaw kong pinapatayo ako, kaya hindi lang magsimba. Ganyan. Sitting minister lang pala siya. Brad, yung pag-preach, Brad, or pagtayo, ano yan? Yung pribilehiyo yan. Pribilehiyo. Privilege yan. Privilege. Alright? Hindi nyo alam. Baka makauwi ako ng Pilipinas or saan mo ka. Tingnan nyo, hindi pa ako legal hanggang ngayon. Legal lang, in a sense na may kama ako. Pero trabaho, questionable pa ako. Kaya nalilito ako minsan. Lord, nalilito ako. Oo, ang hirap kaya ng malilito. Hindi mo alam ang gagawin. Okay. Sa pagpatuloy ng ating pag-aaral sa ating Friday School, mga kapatid. About Christology. Okay. We will simplify ang pagtuturo natin in sense na ang libro naman hinahandle natin ay English version. Alright, English version naman hinahandle natin eh. Hindi naman Hebrew, Aramaic at saka hindi rin Greek text. Kasi dito pag mayroon tayong libro itong Greek mga kapatid, siguro hindi natin maintindihan. Maliban na lamang siguro kung I will devote my time one year to study Greek language. Siguro pwede akong mag-handle ng pwede kong magkaroon tayo ng Greek na Bible. Anyway. So, ang Bible na mayroon tayo ay English translation. King James, right? So, may mga Greek language tayong may encounter, but ano lang 'yan, hindi kumbaga hindi often but rarely, no? So, sarap brad. May limon pala. Just give me 30 minutes o 35 minutes sa ating pag-aaral about Christology sa pagpatuloy. So, last week, tinalakay natin yung existence ni Jesus Christ called pre-existence. Kasi before yan eh. Existence, pre. Kasi yung pagkatapos ng word na yun ay post yun eh. Naintindihan mo ba din? Mayroong pre, mayroong post. Pag sinabing post, pagkatapos. Kaya may postpaid, prepaid. Ganyan. Pag prepaid, bago eh. Bago ka makagamit, maglagay ka muna ng load. Parang ganon. Alright? Iba naman ang post. Ang post meaning pagkatapos mong gamitin, bago ka magbayad. Ang pre, magbayad ka muna bago gumamit. Ang post, gumamit ka muna bago ka magbayad.
May pagkakaiba yung pre at saka post. So, our topic, brethren, sa mga nasundan nating mga pag-aaral natin ay the pre-existence of the Lord Jesus Christ. Meaning, where does Jesus Christ before He was born of Mary? Amen? So, marami tayong mga bersikulo magsasabi na sa Jesus Christ talaga, our Lord Jesus Christ existed before or in the eternity past. Called eternity past yun eh. Dalawa yan, mga kapatid. Eternity past at saka eternity future. Dalawa yan lagi. No pasimula at walang hanggan. Alright, ganun siya. So, Jesus Christ, we know that He is the second member of the Trinity. Naniwala tayo doon, tama? The Trinity is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father has His own function, God the Son has His own function, and God the Holy Spirit has His own function. There is no overlapping. Of course, they can work. They can work in a time that they wanted, but mayroon talaga silang sariling mga function, mga kapatid. Iba ang function ng God the Father, iba rin ang God the Son, si Jesus Christ, at iba rin si the Holy Spirit. Amen ho ba? So, ganun siya. There is one God, but existed in three persons. Pinaliwanag natin yan, existed even the creation of the world. In the beginning, alam naman din Elohim, ang word doon. Alright? Ganon siya. So, even the Lord Jesus Christ mentioned when during His earthly ministry, He said, even during His prayer, that He used the word past. Na sabi, before that I am with you before the foundation of the world. Di ba? Alam naman natin, gumagamit siya ng mga world ganon. Ibig sabihin, He existed in the eternity past. At ang makapagsabi niyan, halimbawa, si Jesus Christ, sinabi niyan sa kanyang sarili na nag-exist yan noong unang panahon, ang makapagsabi niyan ay ang taong ganyan na nag-exist in the Old Testament or in the old times before the incarnation of God in the name of Jesus Christ ay Diyos yun. So hindi po wala pong tao na nag-exist in the old times katulad nung halimbawa sino mang tao dito sa mundo na nag-exist siya in the old times, wala pong hindi siya Diyos pagkaganyan. So ang nag-exist lang talaga ay ang Diyos lamang makagagawa ng. Remember, our topic is the Lord Jesus Christ. There's no question God the Father as God, but a lot of questions about Jesus Christ if He is God or not. So, that's why ang pag-aaral natin is Christology. We are proving to the world that Jesus Christ is God. Amen ho ba? Kasi maraming mga grupo dyan na naglilipa na ang belief nila ay Jesus Christ is not God. Alright. Alam naman natin yan. Now, so, last week, ang pinag-usapan natin ay Jesus Christ must be the incarnate. The incarnate. God incarnate. Ano meaning ng incarnation or incarnate is to embody in the flesh. Lagyan ng katawan. Kaya incarnate ang term. Alright? So, Jesus Christ is an incarnate of God in the eternity past or in the Old Testament. Si Jesus Christ, the second member of the Trinity. Okay. Kaya ang term natin, dito sa New Testament, huwag tayong gumamit ng term na God became man in the name of Jesus Christ. Huwag tayong gumamit ng word niyan. Minsan may mga preacher na nagkamali sa paggamit niyan. Kasi if you use that term, God became man, He lost His power. He lost His throne. Ang Diyos ay naging tao? Hindi. Ang tamang term na ginagamit natin ay God was made in the flesh. Kasi yan ang term. Wala kang makita na word in the Bible na God became man. Wala kang makitang word niyan, mga kapatid, in the New Testament. Ang makita mo sa Biblia,
and the Word was made. Ginawan. Was made flesh. Ibig sabihin, nagkatawan ba? Binigyan ng katawan, nagkatawan, ganon. Nagkatawang tao, binigyan ng katawan ng tao, ganon. Alright? Kasi He is 100% God and yet 100% man also. Kasi pag hindi siya magkatawang tao, hindi mo pwedeng ipambayad ang dugo ng Diyos. Kinakailangan niyang magkatawang tao para pwede na siyang sugatan. Okay, mga kapatid? So, He is an incarnate God in the name of Jesus Christ. And then, He is also Son. Alright? Kasi may mga grupo, may mga relihiyon na naniniwala na hindi siya incarnate, but He is only a Son. Di ba? Nakikita ninyo? Mayroong ganun na paniniwala. Dapat, He is an incarnate God. He is also a Son of God. Yan. Ganun siya. So, yan ang topic natin last week. Now, today, brethren, I want to emphasize to you the eternal sonship of Christ. Yung pagiging anak ng Diyos, even in the old times, talagang hindi mo pwedeng sabihin na nagiging anak lamang si Jesucristo ng Diyos at the time of His birth. Mayroong ganon kasing mga grupo, brethren, na naniniwala na ang pagiging anak daw ni Jesucristo ay noong panahon lang na nandito siya sa lupa. Alright? Ang paniniwala natin, ang doktrina natin, brethren, He is an incarnate God in the name of Jesus Christ. He is the Son of God, the second member of the Trinity, and He is also the Son of God kahit pa man noong nag-ascend na siya, nabuhay na siyang muli, umupo doon sa kanang kamay ng Diyos, at the right hand of God, He is still is Son of God. Kasi kung sabihin mo na si Jesus Christ, nagiging Son lamang siya sa panahon ng ipinanganak siya, maraming mga bersikulo nagsasabi na He is a Son even in the throne of God. Even in the prophetic way, even in the prophecy in the Old Testament, He is the eternal Son of God. Kasi ang ginagamit na term, He has His Father. Alright? Mayroong mga pilosopo na nagsasabi dyan kung siya ay may ama, sino ang kanyang ina? Dito sa lupa, mayroon kang masabi na may ina siya. Literally. But heavenly, sino ang ina niya? Wala. Ambot lang. Saan natin makikita yan? Saan natin mababasa? Kasi ang argumento kasi nila, kung Diyos si Jesus Christ, hindi siya tao. He has His heavenly Father. Sino naman yung heavenly Mother? Wala. Hindi natin alam. Bakit? Meron kang masasabi dyan? Maraming tanong sa akin yan Sabi ko, bakit meron kang masabi? Saan ba? Sino ba? Tingin mo. Wala akong makita baka mayroon ka dyan. Basahin natin. Yun ang sinabi ko. Tanungin mo ang Diyos. Ay, iwan ko sa'yo. Tanungin mo ang Diyos. Tanungin natin Diyos pagdating sa langit, brad. Kaya siguraduhin mo kaligtasan mo, ha? Alam nyo, mayroong Deuteronomy 29:29. Ang sabi doon, secret things belongs to God. Wag mo nang hanapin pa. Wag mo nang halongkatin pa. Confidential fund nga yan Talaga itong tuwan ko na to. Manghingi pa ng resibo. Kaya sabi tuloy nila, 29 yata yun, Brad? Talaga naman. Hindi na confidential yun. Confidential nga Hindi na confidential yun, Brad. Pag i-proclaim mo or ipalabas mo. At saka hindi naman nakukuha. Ewan ko. Totoo ko din sinabi sa Biblia, Brad. When the wicked is in the authority, the people mourn. Pero when the righteous is in the authority,
people are rejoice. Tama yun ba? Tatawag yung yung term. Basta mga ganun yan. Biblical man yan. Kasi sa Biblia, sinulat din naman mga kings ng mga wicked eh. So, pagka ang wicked na tao nasa kapangyarihan, mananangis ka talaga, malulungkot ka ba? No? The secret things belongs unto the Lord our God. Pag Lord our God na sinulat dyan, Brad, gabi, malaki. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag L-O-R-D, ang word na pagkasulat mula sa Hebrew language, Elohim yan, God as a whole. At sino ang head dyan? God the Father. Pagka ang Lord, ang pagkasulat, L-O-R-D, small, Jesus Christ yun. Kaya napapansin niyo, the Lord said to my Lord. Lord na malaking L-O-R-D, said to my Lord. L-O-R-D, capital L, small O-R-D doon sa Book of Psalm. God, presented by God the Father, said to Jesus Christ. Yan. Huwag kayong maligaw sa ganyan, sa Christology natin. Ganyan na. Ako hindi ko maligaw dyan. Kasi napag-aralan ko na yan. Napag-aralan natin. So now, I will just get some few of the Bible verses, brethren, na si Jesus Christ talaga ay is eternally Son of God. He is eternally the second member of the Trinity and also eternally the Son of God. Kaya nga, pinag-usapan natin, eternal sonship. Eternal na pagiging anak ni Jesucristo. Bakit tinuturo natin yan? Kasi nga may naniniwala na si Jesucristo, doon lang daw nagiging anak ng Diyos, doon ipinanganak siya. Pag-ascend niya sa heaven, wala na. Sa anong klaseng reliyon yan? Marami dyan. Maraming paniniwala na ganyan. Oo. Kaya no wonder, hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. No wonder. Hindi nila matanggap na si Jesucristo ay Diyos. Because of their school of thoughts. School of thoughts meaning, kung saan sila ba nag-aaral ba? Kung anong pinag-aralan nila ba? Anong na-feed sa kanila? No? Kaya ganun ang argumento nila. Kaya naniniwala sila na si Jesucristo tao lamang yan. Yung turungan ni Idlapis, yung El-Elyon. Abay, ewan ko, ano ba sinabi niya? Sabi ko, ano ba sinabi niya? Kasi daw, si Jesucristo ay light. Sinabi daw ng El-Elyon. Tapos, sabi ko, siguro nabasa niya sa Hebrew Aramaic. Pero wag niyang sabihin na si Jesucristo, huwag niyang sabihin na si Jesucristo ay, dahil siya ang light, may problema ang mundo. Kasi darkness nga raw. Nung pagdating daw ni Jesucristo, darkness daw ang mundo. Ano ba yun? Ano yung sinabi niya? Hindi, naano ko sa mga sinasabi niya, parang, out of this world yun. Ano yun? Hindi ko na tinuloy pagpakinggan, kasi alam ko na pagka may mga sablay-sablay. So mga kapatid, open your Bible in the book of Psalm chapter 2 verse 7. Ang sabi dyan, a number of scriptures teaching us or implying to us the fact that Jesus Christ has always been the Son of God. Hindi si Jesus Christ ay God the Father, hindi rin siya God the Holy Spirit. Ang oneness, tingnan niyo ang oneness na religion apostolic oneness. Nakarinig na ganyan? Have you encountered this kind of group? Apostolic oneness. Oneness ba? Wala kayo, hindi nyo alam yan. Nagkalat kayo sa Pilipinas yan. Ang paniniwala nila, Brad, oneness nga Oneness. Itong tatlong ito, iisa. Niliteral nga naman. Okay? Ang God the Father is the God the Son. Nandito sa lupa. At God, siya na rin ang God Holy Spirit. Sabi ko sa inyo sumimba kayo doon, di ba maintindihan ninyo? Yan ang sinasabi. Jesus Christ is always been the Son of God. Alright?
Different po itong tatlong ito. Yet, equally, they have the same power, equal power. If God the Father is omnipotent, omniscient, and omnipresent, God the Son is also omnipotent, omniscient, and omnipresent. The same as the Holy Spirit, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Alam natin, si Holy Spirit nga eh. God is a spirit. Tandaan ninyo. Bisan di mo makikita. Oh. Alright? Ganon ang Diyos. Now, in Psalm chapter 2 and verse 1, Psalm chapter 2 verse 7, I will declare the decree. Sabi ng Diyos, the Lord, the Elohim, the Lord, God, okay, hath said unto me, thou art my son. God, presented by God the Father, pagka ganyan ang wording, Lord or God hath said unto me, sinabi sa akin, thou art my son. This day have I begotten thee. Sa Book of Psalm yan eh. Ano, inisip nyo si King David ng salita niyan? Hindi. Prophetic yan. Prophecy yan ang ibig sabihin. Alright? Hindi porket sinabi ng isang salmista or psalmist na ganyan, tinutukoy na sa kanya sarili yan. Mali ka dyan. Huwag kang magkamali sa pag-unawa na ganyan. There are many words or verses in the book of Psalms which is in a prophetic in nature. Alright? Prophetic in nature. Paano mo sabihin yan na si King David? Hindi naman yan si King David, kung unawaan mo. Kasi pagdating sa New Testament, sinabi na rin ni King David na talagang nirefer yan kay Jesus Christ. Alright? I will declare the decree, the Lord said unto me. Si Jesus Christ nag-narrate niyan. In the book of Psalm. Si Jesus Christ ang nag-narrate. Alright? Thou art my son. Ang sabi ng God the Father, ikaw ang aking anak. This day have I begotten thee. Saan ang parallel verses niyan in the New Testament? The Hebrews chapter 1 verse 5 and 6. Sa Book of Hebrews pa lang chapter 1 ba, makikita mo kung sino ang speaker. Ang speaker in the Hebrews chapter 1, the speaker there is the Lord God, the Father. Kaya nga, when he talk, when he speak, he refer to another person. The second Trinity, the second member of the Trinity, who is Jesus Christ. Yan. Kaya nga sabi dyan, base doon sa Book of Psalm, for unto which of the angels said, he at any time, thou art my son. Thou art my son. Anak kita. This day have I begotten thee. And again, I will be to him a father. Sabi ng God the Father, ha? I will be to him a father. Ako ay ang kanyang ama. And he shall be to me a son. And verse 6. And again, when he bring it into the first begotten into the world. First begotten into the world. Talagang begotten, first begotten. Wala naman ibang begotten. Bugtong na anak ba? Kung ang ibig sabihin ba? Kasi, binanggit naman din sa Book of John chapter 3 verse 16. Maliwanag naman yun, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten. Siya lang ang bugtong na anak. Bakit ganun ang mga termino? Because Jesus Christ is the only elected or chosen to be the Son of God as a Redeemer or as a Savior. Yan ang ibig sabihin niya. Begotten into the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. Kita mo, God the Father demanded that when He said, Jesus Christ is His only begotten Son, the first begotten Son, wala na talagang ibang pinili na magiging anak ng Diyos, kundi si Jesucristo lamang. He demanded that even angels should worship the Lord Jesus Christ. Amen o ba? So nakita nyo ang pagpapahinuhod o ang pagpanikluhod, mga kapatid, ng mga angel
Even in the book of Job, talagang when the sons of the morning nga ang term doon eh. When the sons of the morning sing. Oh. Kakanta sila, ganun. In the book of Job. So makikita natin na God the Father, He has His only begotten Son, and that Son is Jesus Christ, and forever He will be the Son or eternally Son of God. Okay, amen. Amen mga kapatid. Agree ba kayo dyan? Malalim. Actually, maano yung doktrinang yan. Pagka ang isang tao medyo hindi niya papansinin yung doktrinang yan, maliligaw talaga yan. Maguguluhan siya. Okay? Psalm chapter 2 is a messianic psalm in that it refers directly to Jesus Christ. It is present rather than future. It cannot be argued that the tense is present, only the prophetic sense. Present tense, pagkasabi, but prophetic in nature. Because Hebrews chapter 1 verse 6 states that God brought His first begotten Son into the world, that is Jesus was already the begotten Son before His incarnation and is still the same as eternally Son of God. Amen. Now, another verse na magsasabi na si Jesus Christ is still an eternal Son of God. He is not just a Son of God during His incarnation, but He is eternally Son of God. In the book of John chapter 3 verse 16, alam natin, memorize niyo yan, huwag na. Galatians chapter 4 verse 4. Galatians chapter 4 verse 4. Give me 5 minutes, mga kapatid. But when the fullness of the time was come, ibig sabihin, nung dumating na, yung hinog na ang panahon na kinakailangan ng ipadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak to be the Savior of the world. Ibig sabihin, hinog na talagang panahon, ito na ang tamang panahon na isisend ko na ang Assyrian Empire, ang Babylonian Empire, ang Medo-Persian Empire, at ang Greece Empire or Greek Empire at ang Roman Empire na kung saan hindi pinadala ni Jesus Christ ng Diyos Ama si Jesus Christ during Babylonian Empire Hindi. Dahil unang-una naman talaga yung capital punishment man, hindi naman crucifixion Oo. Yung mga Babylonian Empire, naalala niyo sino ba ng preach na ikaw Ben Brad na si Shadrach, Meshach, Abednego, iba ang punishment nila Lagay ka doon sa hurno, sa pugon, o naglagablam na apoy, ganon ang capital punishment nila. Yung si Alexander the Great, iba din ang capital punishment. Yung Roman Empire talaga, ang capital punishment nila, pako sa cross. Kaya hinog ang panahon. Yan ang ibig sabihin yan. When the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Hindi na sinabi, God sent forth His second member of the Trinity. Hindi na binanggit na ganon. Bakit? Kasi gustong i-emphasize ng Diyos that Jesus Christ, even He is the second member of the Trinity, still He is a Son of God in the eternity past, in the present, and in the eternity future. Alright? He is the incarnate God, and He is also a God after His resurrection at forever ba? Ibig sabihin. God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So maliwanag na He sent His begotten Son, anak niya. Kumbaga, He sent, or kumbaga, pwede natin gamitin word, He sent His incarnate, or He incarnate His Son into a body. Yan si Jesus Christ. Okay. And 1 John chapter 4 verse 10. Herein is love. Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ano ang tunay na pag-ibig uli ng Diyos, mga kapatid? Palagay niyo? Sino naka-remember? Ano ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos?
Ha? Anong klaseng pag? Tatlong pag-ibig yan, ha? Pagmamahal sa Diyos. Oh, tapos sa Diyos. kapwa, Oh. tapos sa Ganito ang gawin natin. agape. Biblical, ha? Agape. Greek language. Phileo. At saka eros. Agape love is unconditional love na itinuturo ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos na itinuturo. Mahalin mo yung kapwa mo tao, walang kondisyon. Bakit mo ba mahalin yung tao, yung kapwa mo? May kondisyon ka, pastor, mahalin ko yan, guwapa eh. Pero pag medyo pumangit na, kaliwali na sa akin yan. Hindi ganon. Yan si Brad, hindi ko mamahalin yan kasi wala eh. Sobrang pangit eh. Yung mga gwapo lang. Kasi pag tumabi ako sa mga gwapo, maging gwapo na rin ako eh. Parang ganon ba? Conditional yan, Brad. Okay. Dapat unconditional. Ibig sabihin, godly love. Naunawanin niya. Yung pangalawa, phileo. Phileo means brotherly love. Kung may brotherly love, may sisterly love din. Alright. Yung ibang mga church, ang ginawa nila, pati mga sister na, nililigawan nila kahit may mga asawa na sila. Ano ibig sabihin nun, bro? Hindi mo sinunod kung anong sisterly love or godly love or brotherly love. Oh. Brotherly ba? Bilang magkakapatid. Medyo... Ha? Oh. Ang ito masaklap. Yung eros love. Yung eros love, malisyos ang pagmamahal. Alam mo na, eros. Yung may libog na ba? Pardon me to use the word. Okay. Parang Duterte ka, pastor, ha? Okay. Pardon me to use the word. Eros. Sa salitang medyo may pagnanasa na eh. Mahalay na pagmamahal. Mahalay. Yan. Okay? Wag yun. Oo. Alright? Kung manligaw ka sa kapwa mo, siguraduhin mo munang binata ka. At pagpaalam, pastor, ganun yan. Sa Pilipinas, ganun man yung protocol. Oo. Ganun man sa Pilipinas. Oo, ganun yan sa Pilipinas. Kasi para ba halimbawa, pag magpaalam ka kasi mga kapatid, ganito yan. Pag nagpaalam ka kasi sa pastor, minsan ang pastor na ang tawag nito, magbakod. Magbakod, Brad, koral ba? Oh. Siyempre, halimbawa, mayroong isang kapatiran na dalaga, ganon. Maraming mga leon dyan. Kasi biblical naman, maraming leon dyan, paikot-ikot, naghihintay nga ng masisiba daw eh. Oh, ganon. Kung may nagpaalam ka, pabilisan din eh. Kung nakapagpaalam ka ng pastor, ikaw mauna. Ganon siya. Ganon man sa Pilipinas, kahit saan. Minsan ganun yan. Si sister, alam mo yun, sister. Tama? Ganun yan. Kasi para maging maayos ang lahat ba? Wala pa nagbakod sa kanya, pastor. Ha? Wala pa nagbakod. Walang nagbakod. Yun ang problema. Oo. Kaya ganun yun eh. Kasi bakod meaning you make a parameter na huwag ma-compromise ang church. Kasi alam niyo ang purpose ng church, ang purpose ni Satan, mga kapatid, ang purpose ni Satanas, mga kapatid, ano yan? Sirain niya ang church. Pag nasira kasi ang church, later on, sirang-sira na rin yan eh. Hindi na rin makapagpalaganap ng yan eh. Ganun yan. Sirain ang pamilya, sirain ang church, later on, wala yan. Hindi na magamit yan. Ganun man ang purpose. Kaya, bakuran agad, ganun ba? Parang bantayan, ingatan, ganun yan. No? Para hindi ba ma-take an advantage. Ganun siya. So, mga kapatid, wala nating oras. Sabi nga dyan, herein is love, not that we love God, but that He loved us. Ibig sabihin, ang explanation dyan, ganito, na unang umibig ang Diyos sa atin bago tayo umibig sa Diyos. Ha? Okay? Nauna ang Diyos. Kasi nga, bakit nauna, pastor? Before the foundation of the world pa nga lang eh. There is already a master plan in how God will demonstrate His love toward us. Kahit hindi ka kaibig-ibig, kahit patungo ka ng impyerno, yet God love you by dying in the cross
Ang gawin mo lang, magkaroon ng pananampalataya. At pag maging anak ka na ng Diyos, makikita mo kung paano ka i-bless ng Diyos. Paano ka bigyan ng biyaya ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos yan. Ibig sabihin, nakaplano na eh. Mayroong nauna talaga eh. Ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Kaysa tayo ang nagmahal sa Diyos. 1 John 4:19. Yan. 1 John 4:19. Tingnan mo, Brad. We love Him because He first loved us. Okay, balik doon Brad sa kanina. Sa verse 10. Sa verse 10, sabi dyan, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. Propitiation for our sins meaning pangpanakip. Hindi panakip butas, pangtakip. Basta ang term yan, para pagtakpan yung kasalanan mo, i-cover ang kasalanan mo, temporary. Bakit? Kasi, hindi temporary. Kasi ang propitiation, brethren, pang-takip yun eh, pang-cover eh. To propitiate, yan ang meaning. God sent His Son, Jesus Christ, to cover you sa iyong kasalanan. Para pagharap natin sa Diyos, no, ay hindi makikita ng Diyos yung kasalanan mo. Kundi ang makikita ng Diyos ay ang blood of the Lord Jesus Christ. Ganun yan. Okay? Bakit? Pagharapan natin sa judgment ng Panginoon, ay hindi, grabing kasalanan mo, sobrang dami ganito, ganyan, hindi kita maging anak, hindi ka mapunta dito sa langit. Ganon bang gagawin ng Diyos? Hindi. Ang tingnan agad ng Diyos, may dugo ni Kristo yan. Ano patunay? Holy Spirit. Yan. Ganon yan. Amen mga kapatid? So, salamat sa ating pag-aaral. Any question? May mga tanong ba kayo? Pastor, si Brad Ili sa message, may tanong siya doon. Anong tanong? Parang yung question ko po, mamaya po marami ang nag-interpret na si Melchizedek from Old Testament. Darating tayo dyan, Brad. Si Melchizedek. Kasi nandito yan eh. Yan nandito yan The pre-incarnate appearance of Christ. The pre-incarnate. Di ba? Incarnation, may katawan. Pero si Jesus Cristo, nag-incarnate. Pre-incarnate in the Old Testament. Kanino? Anong katawan? Kaninong katawan siya nagpapakita? Dito. Number 1, the angel of the Lord is identified as God. The angel of the Lord is worship. The angel of the Lord displays omniscience. The angel of the Lord omnipotent judgment. Saan yun? Saan Melchizedek? Nandito yan, Brad. Papasok tayo doon. In the Old Testament, Jesus Christ was appeared to show, saan is Melchizedek? In the body of Melchizedek. Okay. Bigyan natin ng for the benefit of questions. Okay. In Hebrews chapter 7, tingnan natin doon, Brad. Jesus Christ incarnate. Pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament in the body of Melchizedek. Sino si Melchizedek? King of Salem. Okay. Si Melchizedek, siya po yung kaharap ni Abraham noong hinabol ni Abraham ng niya at ang kanyang mga tauhan yung hari na sila si Chedorlaomer, sino pa ba yung hari ng Sodom and Gomorrah, na taken captive. Si Lot, naalala niya. Okay, nadala si Lot eh. Okay. At iba pa. So ngayon, naabutan nila eh. Ngayon, nagkaroon siya ng mga spoil. Yung, sa gira kasi, mayroong mga spoil kung tawagin eh. Yung mga looting, looting na mga materials or mga treasure.
Nung nakuha nila yon, nagbigay si Abraham ng 10 part. Okay? Or tithes. Kanino siya nagbigay? Kay Melchizedek. Okay. Now, sino si Melchizedek? Si Melchizedek, mga kapatid, ganito. Sa verse 1, anong sabi dyan sa verse 1, Brad? To whom also, for this Melchizedek, actually pari din siya. King of Salem. King of Salem, hari ng Jerusalem. Okay, hari ng Jerusalem. Priest of the Most High God, whom met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. In verse 2. Priest of the Most High God siya ha. To whom also Abraham gave a 10 parts of all. First, being interpretation. Si Melchizedek, sino siya? King of righteousness. King of righteousness is Jesus Christ. And after that, he also, King of Salem. King of Salem is Jesus Christ. In the New Testament, makikita mo yan, even Zion, Jerusalem is the habitation of God, which is King of Peace. King of Peace is Jesus Christ. Maraming mga verses magsabi niyan. In verse 3, si Melchizedek ito tinutukoy ha. King of Salem, King of Peace, Priest of the Most High God. Lahat na yan, tumutukoy din kay Hesukristo. Pero mapapansin mo na si Melchizedek ganito, without father. Jesus Christ, si Jesus Christ, ang father niya in heaven. Si Melchizedek without father dito sa lupa. Sinong father niya pala? Bakit siya naging tao? Nalala niyo? Without mother. Jesus Christ without mother. Dito sa lupa may mother. Pero sa langit, wala siyang mother. Si Melchizedek ganon. Without father dito sa lupa, without mother din dito sa lupa. Dapat heavenly na ang tinutukoy niyan. Without descent, saang tribo ka? Kanino kung tribo ka? Wala nga eh. Having neither beginning of days. Ang tao ba dito sa mundo may pinagmulan ba? Yes, meron. Yung sinabi na ito si Melchizedek walang pinanggalingan, walang beginning of days, Diyos lang ang mayroon yan. Ibig sabihin, si Jesus Christ or God in the Old Testament, pre-incarnate. Nagpakita na si Jesus Christ or ang the second member of the Trinity, nagpakita na in the Old Testament sa katauhan ni Melchizedek. Yan. Naunawaan ninyo? Bakit? Si Melchizedek, kung tao talaga yan siya, walang beginning wala ding end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Wala kang makitang biography ni Melchizedek, Brad. Bakit? He is Jesus Christ, appeared in him in the Old Testament. Yan. Okay, naunawaan ninyo. Yung iba dyan, didibatihin pa eh. In verse 4, now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. In verse 4, abide. Wala na, Brad. Basta yun ang pinakapaliwanag doon. Sino si Melchizedek? Wala kang biography makita dyan. Walang father, walang mother, walang beginning of days. Wala din siyang end of days. Jesus Christ lang meron yan. Okay? He is a king of Salem. Jesus Christ is a king of Salem. May first day niyan. Jesus Christ is a king of peace. Even in the book of Isaiah, he is a prince of peace. Okay? At mayroon din sinabi dyan, king of righteousness. Sinong righteousness dito sa mundo na tao? Wala. Si Jesus Christ lang mayroon yan. So therefore, si Melchizedek is the pre-incarnation of Jesus Christ, the second member of the Trinity in the Old Testament. Yan. Kuha. Maliwanag sa inyo. Ganun ang paliwanag niyan ha. Sino si Melchizedek? Jesus Christ man yan in the Old Testament. Ganun. Sino si Melchizedek? He is the pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament. Sino kaharap niya? Abraham. Yun yung time.
Bakit? Di mo malaman kung anong ano ito. Nagulat nga si Abraham eh. Parang pare. Nagbigay siya ng tithes ngayon. Siguro tinanong niya, saan ka nagaling? Wala ako pinagalingan. Diyos lang meron yan ha. Gugulat na siguro siya na. Okay mga kapatid? Any other question? I hope we satisfy the question of Brother Eli. Okay. Mayroon pa yan. Nandito yan actually. Okay. Amen ho, brother? Melchizedek is the pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament. Any other question? Wala na? Maliwanag ko sa inyo? May natutunan kayo? Baka naman eh, Brad. Okay, Brad? Hindi ka naglilista, Brad. Siguro, pinasok mo talaga sa ano mo, no? Okay. Amen. Sino pa? Wala na. Wala na mag-question. Okay. Dahan-dahan lang tayo. Hindi tayo magmamadali sa pagtuturo until rapture to eh. Oo. Kasi pagdating ng rapture, wala na pagtuturo. Okay, tayo manalangin. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal sa amin. Kami man ay nagkukulang, patawarin niyo po kami, O Diyos. Sa aming mga kahinaan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Patuloy mo kaming gabayan sa sunod pa naming mga gagawin. Ingatan niyo po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa dito, O Diyos, sa congregation na ito. Gabayin niyo po kami at pagpalain. Sa mga plano namin, tulungan niyo po kami because we do believe that without you and apart from you, we are nothing and we are in vain. So, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba na patuloy lamang na maglilingkod po sa inyo. At ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.